everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, magbibigay na po ako ng update about the rejuvenating product that I am using right now. It's the Beauty Vault Rejuvenating Set. So ayun guys, and also nag-list down ako ng mga most asked questions about using the rejuvenating set. So though meron na akong isang videos na andun na din yung ibang mga questions, pero since ito yung magiging latest na video natin, so sasabihin ko pa rin dito kung ano yung mga most asked questions and questions na you might ask, kasi alam ko na yung iba sa inyo is mga first timer about rejuvenating. So anyway guys, before we start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please click on the red button below and the bell so you'll get notified every time meron tayong bagong video. So kung gusto mong ma-notify ka every time meron akong bagong video, meron bagong updates about the products that I am using, so just click the bell and subscribe button. Also, follow me on my social media account, which is Mommy Jelly 93 on Facebook and Mommy Jelly on Instagram. So, ayun na nga guys. Let's start with this rejuvenating set. So, siguro mamaya ko na lang sasabihin yung thoughts ko about the product. So, dun muna tayo sa mga most ask questions about rejuvenating, kasi alam ko ang dami-dami ditong first timer na nagkakamali sa paggamit ng rejuvenating. So ayun, start na tayo with question number 1. Ito yung mga question guys na sa aking rejuvenating video din, na isang video ibang brand. Yun yung may pinakamaraming questions na iniisa-isa ko naman talagang sagutin. So, ito yun. Mukha pong namula, face ko, okay lang po ba yun? So, meron talaga guys rejuvenating set na nakakapula ng face. Merong sobra-sobra. So, kung kaya mo pa, kung carry mo lang na namumula yung face mo, okay lang siya. Since ganun talaga yung mga rejuvenating. Meron lang akong isang product na nagamit dati na hindi talaga siya namula guys. As in, for the whole month na gamit ko siya, twice a day, hanggang sa lieg ko, hindi siya namula. Meron, hindi ko alam kasi kung ano yung ingredients sa rejuvenating toner na nakakapula sa face. But, yun, yung isang toner na yun na ginamit ko, hindi talaga siya namula sa face ko, and ang ganda niya. So, kung normal lang ba yung pamumula, yes, normal lang siya. Pero kung feeling mo, ang init-init niya, yung pulang, ang init sa mukha, hindi siya normal. So, you have to also feel na kung uncomfortable na yung feeling mo sa pamumula, na parang nag-iinit na siya, you have to also stop kasi makinig ka sa nararamdaman mo. Number 2 is normal lang ba yung makate? Kung kating nakakaya mo pa or parang tolerable pa siya na itchiness, it's normal dahil pinapatay ng rejuvenating yung bacteria dyan sa face mo, and also kung malapit ka ng mag-peel, medyo makati siya. Number 3 is pulang-pula yung face ko, normal lang po ba? Sa akin, hindi siya normal since, okay, dito tayo sa product na to. Dito sa product na to guys, ang nakakapula lang talaga ng sobra is yung toner niya. So, tinitigil ko yung toner niya guys after 2 days kasi ito, kung maglalagay din ako guys ng mga clips sa paggamit ko nito dahil ginamit ko to ng hindi ko na masasabi kung ilang days dahil patigil-tigil din ako guys. Sa first week na paggamit ko sa kanya, on my first try, hanggang 5 days lang ako kasi hindi ko na kinaya. So, ayun, sa pulang-pulang face guys, parang hindi siya normal. So, ako kasi akala lagi ng nanay ko ang itim ng mukha ko. Pero, sobrang pula lang siya talaga. Nagmumukha siyang itim. So, hindi siya normal. Number 4 is may butlig po na lumabas. Okay lang po ba?
So, yung butlig-butlig guys na lumalabas, you are actually experiencing purging. Kasi kung may clogged pores ka dyan at gumamit ka ng mga ganitong skincare, yung skincare na to will help you push out yung mga nag-clog doon sa pores mo. That's why you are experiencing purging at nagkakaroon ka ng butlig-butlig. So, normal lang yon kung nawawala agad siya after 3 to 4 days. Pero kung hindi siya nawawala, it's not normal, okay? Tigilan mo guys. Kung dumadami siya habang tumatagal na paggamit mo, dumadami, tigilan mo na yung paggamit. Number 5 is sobrang hapdi. So, ganun din ako guys sa mga rejuvenating set. Hindi lang naman kayo. Ako kasi marami na akong brand na ginamit. And kapag mahapdi talaga guys, hanggang 3 days lang ako. Tinitigilan ko na agad. And also do 3 days technique guys that you have to just use the soap and sunblock sa umaga and the night cream sa gabi. Huwag ka munang mag-toner. Pagka walang hapding na ramdaman, then go with the toner. So, tapos guys, pag mahapdi na siya talaga, you can also use the soothing gel. Ako gumagamit ako ng soothing gel. Anyway, ito yung ginagamit ko ngayon, yung tomato glass skin na soothing gel. Kapag sobrang hapdi na siya guys, nilalagay ko to sa ref. Tapos, pag nag-yellow na siya, maganda siya ilagay sa face mo. Tapos, nakakawala siya ng pangangate. So, ayun. Wala akong masyadong peeling. So, sometimes guys, it's normal kung wala kang masyadong peeling. Kung sinunod mo yung sa unang video ko, kung nakapanood ka, at sinunod mo yun, na konting-konti lang ilalagay mo. Kung wala masyadong peeling, it's normal. Basta may nakikita kang pagbabago na parang namumuputi naman yung face mo, kumikinis naman yung face mo. So, it's normal. Kasi magpipil naman yan, pero paunti-unti lang. Siguro meron din, micro lang, di mo lang napapansin. So, ayun, it's normal. And then, number 7 is, nagka-red and dry patches ako, what to do. So, ako guys, first time kong gumamit ng rejuvenating guys, dito talagang napakaraming red and dry patches na umiitim. So, what I do is, tinigil ko yung paggamit ng product, tinigil ko yung soap, tinigil ko yung toner, for 2 days. And then after that 2 days, nung feeling ko na hindi na siya mahapding hawakan, hindi na siya mahapdi sa pakaramdam, nilagyan ko na ng sunblock every day. And sa gabi, naglagay ako ng cream, yung cream na include doon sa set. And hindi ko lang ginamit yung toner and yung soap. So, ayun, naging okay naman siya. After like mga 2 weeks din bago siya natanggal, totally natanggal siya dahil gumamit lang ako ng cream niya na nakaka-whiten din naman ng mga dry and red patches na eventually mangingitim kapag nag-dry na siya. So, ayun. And, number 8 question is, kailangan ba 1 month rest after mag-rejuve? I recommend guys na mag-rest talaga kayo for a month bago kayo mag-start with the maintenance. Kasi si Beauty Vault, may maintenance din siya guys. So, I recommend na mag-rest kayo ng 1 month para hindi mabigla yung skin nyo. Kasi, sa napansin ko, yun kasi mga ginagawa ko guys, since kung meron naman yung mga rejuvenating, meron sila talagang maintenance set. Yun talaga yung ginagawa ko na nagre-rest ako 1 month. Okay, what you need to use pagka nag-rest ka sa 1 month na yan, pwede kang gumamit ng mga facial sheet mask, moisturizer, and don't forget the sunblock kung lalo na kung may expose ka. Don't forget the sunblock guys kasi may tendency na bumalik sa dati yung skin mo. Hindi naman na babalik siya na kung dati ay marami kang pimples, babalik talaga siya sa napakaraming pimples kung hindi ka mag-sunblock. What I mean is, mangingitim siya since exposed ka sa sun. Lahat naman guys ay mangingitim kung nasobrahan ka sa expose. So you should protect your skin from the harmful rays of the sun. So use sunblock. And then number 9 and the last. Paano gamitin ang moisturizer or soothing gel? So ako guys, sinabi ko nga sa inyo na gumagamit ako nito while using rejuvenating set.
So, ang ginagawa ko is, kapag naghilamos na ako sa umaga, after the soap, I put the moisturizer or the soothing gel sa face ko. Tapos, antayin mo siyang matuyo bago mo lagyan ng sunblock. Kasi merong sunblock na mahirap dumikit sa skin bago siya kung medyo basa-basa. So, ayun. So, ginagamit ba yan at night? Hindi ko alam sa inyo, guys. Depende sa inyo. Pero ako kasi, I recommend not to use moisturizer or soothing gel sa gabi para mag-penetrate talaga yung cream sa face nyo. Kasi pagka, medyo kasi madulas yung soothing gel and yung mga moisturizer. So, medyo parang nagkakaroon ng cover bago yung cream. Para talaga na mag-penetrate yung cream sa face nyo, wag na kayong gumamit ng ganun. Yun lang, guys. So, ayun, tapos na tayo sa ating most asked questions about rejuvenating sets. So, eto na. Dito na tayo sa Beauty Vault. Ano nga ba yung experience ko dito? So, ayun. Maglalagay ako, guys, ng clip about the first week na paggamit ko. So, yun nga. Yun yung first week na paggamit ko sa kanya. And, sa first week na paggamit ko, medyo hindi ako natuwa kasi sobrang pula at sobrang hapdi niya, guys. Though, this one is sobrang effective naman niya, guys. Dahil lalo na yung toner niya, guys. One day pa lang talaga, pagkalagay mo ngayong umaga, tapos mamayang gabi. Pagkagising mo sa umaga, guys, sobrang peeling niya na talaga. Grabe yung peel ng skin mo. Which I like naman, guys, about it. Kasi gusto ko naman talaga yung magpipeel siya agad. And makikita mo talaga na effective siya kasi peeling siya agad. Yun nga lang, guys, sobrang pula din niya. To the point na parang ang itim-itim ng skin mo. And hindi na siya komportable na ganun kapula yung face mo. Kasi para talagang itim na itim yung face mo. And hindi ako komportable sa ganun, guys, na parang ang init niya. And naglalagay din naman ako ng moisturizer. Pero ang hapdi niya lalo dito. So iniiwasan ko. Though konting-konti lang yung pagpatak ng toner. Ang pula. So ayun. After 5 days, guys, tinigil ko siya. Sinubukan ko talaga na 1 week sana dire-diretsong paggamit. Tinigil ko siya after 5 days. Since sobrang pula and hapdi. So, at the second week, ito naman siya. This is anyway my second week of using the Beauty Vault product. So, now, first video is hindi ko siya tinuloy. After 5 days ay tinigil ko siya dahil sobrang pamumula at sobrang nag-peeling siya. Though, gusto ko yung peeling na yon na sobrang dami. But then, ang ayaw ko sa kanya is that it irritates me lalo sa sobrang init. Hindi ko kaya na andun lang yung sunblock sa face ko kasi parang ang kate. Tapos, sobrang pula niya talaga na parang iba yung kulay ng face mo sa iyong katawan. So, it feels so uncomfortable. Since medyo maulan na ngayon and medyo malamig ang panahon, susubukan ko siya ulit. Ayan, nagkaka-breakouts na naman ako dahil magkakaroon na naman tayo ng ating monthly dalaw. So, for today's video naman, guys, hindi na ako masyadong magsasalita pa ng marami dito dahil I'm gonna be telling you all my thoughts about the products sa last video na lang, guys. So, at the end of the video. So, by this time naman, guys, gagamit na ako nitong tomato glass skin as a moisturizer dahil nga makati siya. So, ayan, let's apply na.
complete set pa rin to guys. Andyan pa rin yung sabon, andyan yung marami pa rin toner. And from time to time guys, pag nagkakaroon ako ng maraming breakouts, naglalagay ako ng cream niya, kaya medyo konti na lang itong cream na to. Cream lang kasi hindi siya namumula. Sa toner, sobra. So, ayan. But, since may araw ngayon, so, gagamit tayo ng sunblock. So, let's start. Ayun, antayin nyo lang guys na matuyo itong soothing gel. Pag kayo naglalagay din kayo guys ganon sa moisturizer nyo din, antayin nyo siyang matuyo bago kayo maglagay ng sunblock. Kasi mahihirapan kayong mag-blend kapag naglagay kayo ng sunblock. Di bali kung parang translucent yung sunblock katulad nung sa Brilliant Skin. But itong sa Beauty Vault is tinted. So parang mahirap siyang mag-blend kapag kabasa yung face mo na ganyan. So antayin lang natin siyang matuyo and I'll be back. And I'm back guys. So medyo natuyo na yung aking face. Ayan, kung makikita nyo is medyo shiny lang siya pero tuyo na yan. Mga 2 minutes bago siya natuyo with a little massage din na gawin nyo para mas mabilis siyang ma-absorb ng skin nyo. So maglagay na tayo ng sunblock. Ayan yung sunblock. Masyadong madami yata. Pero, okay na rin. Kahit hindi masyadong maaraw ngayon. Okay. And, anyway guys. Magme-makeup ako today. Dahil may gagawin ako. So, tingnan natin kung okay bang gawing base na lang itong tinted sunscreen. Or as a foundation. Blend it well lang guys. Ayun o. Ganda. Ayan. Nakita nyo guys, on my second week is, ayun nga yung sinasabi kong unang araw pa lang ay sobrang pulan, ay sobrang peeling na agad kinabukasan. So, nag-peel siya kinabukasan, which I like. And, kaso, yung pangalawang araw guys, pulang-pula na naman siya. So, meron din nangyari sa pamilya namin, which is my uncle died. So, I have to stop using rejuvenating since sobrang pula niya guys. Hindi ako makakalabas masyado kung ganun kapula ang face ko kasi hindi ako komportable. Tapos, tinigil ko siya. And then, after that, so, parang, yun na nga, yung feeling na pulang-pula, tinigil ko yung toner. So, kung titingnan nyo guys, ang dami-dami pang toner. Wait lang.
Yung toner ko ay andito pa, ang dami pa. Dyan pa, hanggang dyan pa. So, konting-konti pa lang talaga yung nagagamit ko sa kanya. But, I'm not saying na hindi ko na talaga siya gagamitin. Pwede siguro ko siyang gamitin kapag kailangan ko na lang. When, alam mo yun, minsan pagka nagkakaroon ako ng mga bumps sa skin ko, pwede ko siyang gamitin one time kasi pagka umaga naman peeling ka na agad. So, ayun. And then, on the sunblock naman guys, ang ganda niya dahil tinted nga siya. Gamit na gamit siya sa akin. Ayan. Paubos na. Nagustuhan ko sa kanya is that sunblock siya and tinted siya so hindi mo na kailangan maglagay ng foundation dahil yung iba, may nagtatanong sila kung pwede bang mag-makeup kapag nagre-rejuvenating. I don't recommend using makeup kapag rejuvenating ka kasi parang makakaklag ng pores yung paglalagay ng mga foundation. Kaya nga tayo gumagamit guys ng mga ganitong skincare para maiwasan natin yung paglagay ng makeup or kung hindi man maiwasan, konti na lang, 'di ba? So ayun. So what's in my face right now is just the tinted moisturizer. The tinted sunblock. Ito lang yung nasa face ko right now na yun yung pinaka base. And, naglagay lang ako ng mga kilay, lip tint, and blush on. So, ayun lang. Tingnan nyo guys. Diba? Parang, ayoko naman kasi hindi ako ma-foundation. Pero, natatakpan niya yung mga ibang imperfection ko sa skin. Like, mga veins ko na sobrang visible. Natatakpan naman niya ng konti. And, ayan, diba? Para ka nang naka-foundation. Plus, protected pa yung skin mo from the harmful rays of the sun. So, ayun. And then, dito tayo sa soap naman, guys. Ayan yung soap niya. Maliit na lang. Tira. So, ang soap niya, guys, is sobra siyang moisturizing. Hindi siya nakaka-dry ng skin. At, parang, ano siya, hindi siya matapang yung amoy niya na kapag meron kasi ibang rejuvenating soap guys na once you used it, parang ang sakit sa mata. Yung amoy pa lang niya parang ang sakit sa mata. Ito hindi. And I like it. With the cream naman guys, ito yung pinakagusto ko din sa lahat. Yung cream na to guys ay napakaganda. Ewan ko ba, na pagka ginamit mo siya sa gabi, yung sinabi nila dito guys na glass skin essentials, it's true. It's true. It's true, guys. Tama yung sinabi nila na glass skin essential siya kasi nakaka-glass skin talaga siya. Yung set na to, guys, overall, I could say it's a good product to use and I would recommend it. Yun lang yung pinakareklamo ko sa kanya. Sobrang pula niya sa face. Sobrang nakakapula siya. Pero all in all, guys, napakaganda ng effect niya. Sulit yung pera mo sa paggamit mo dito kung gusto mong gumanda yung skin mo. Kasi pag nagkaroon ako ng pimples, and ito yung ginamit ko, nagda-dry agad siya ng umaga. Tapos, yung, ano ko guys, yung pores ko, yun yung pinaka-main problem ko sa face ko guys. Napakalaki ng mga pores ko, open pores siya, and ang pangit tingnan sa babae na ganun kalalaki yung mga pores mo, kasi parang panlalaki. Tapos, ito guys, pag ginamit mo, especially, it's your first day, tapos ginamit mo yung lahat, yung soap, yung toner, and yung cream sa gabi, kinaumagahan, guys, sobra talagang, para siyang vacuum, at para siyang masilya. Para siyang masilya na tinakpan lahat ng pores mo, as in, super kinis ng skin mo. So, ayun guys, if I will be the one to rate this product from 1 to 10, I guess I think I would rate this product into 8 kasi perfect sana siya guys. Perfect na siya kung hindi siya mapula. So, anyway, rejuvenating pa lang to guys, and Beauty Vault Essential has maintenance set na kiniklaim nila na hindi nakakapula, walang hapde, no more tiis ganda. So, susubukan din natin yon on our next video. So, make sure na you'll get notified. Mag-click ka na ng bell para ma-notify ka sa bagong video na gagawin natin.
Tapos guys, this one is bigay lang sa atin ni Beauty Vault Essentials. So, thank you so much, Beauty Vault, for sending me your product. And, nagustuhan ko talaga siya guys. Yun nga lang, mapula siya. Kung hindi ka mahilig guys sa ganun kapula, or kung kahit nasa bahay ka lang at carry mo naman na mapula yung face mo kasi gusto mong gumanda, go for it. Wala nang problema dun. Basta masigasig ka lang or masipag kang maglagay ng moisturizer para hindi siya kumapti. So, yun. And anyway nga pala guys, kung mahapdi nga pala siya guys, pwede kang tumigil. You could use it alternate. Kung gumamit ka ngayong araw, next day, hindi kang gumamit. Tapos the next day, yung paggamit mo ulit. Yun yung alternate na sinasabi ko. So, ayun. Ang alam ko guys, yung SRP nitong Beauty Vault Essential is 300 or 250. Andun lang yung SRP niya. But, I'm making sure na yung pera nyo is hindi masasayang dahil papagandahin ka talaga niya. Dahil pag sinabi niyang gaganda ka, gaganda ka. So, ayun. That's it for today's video. I hope that this video nakatulong sa inyo guys. At nasagot ko naman sana ng maayos yung mga questions nyo about the rejuvenating. Anyway guys, sa hindi pa nakakaalam kung paano nga ba i-apply ang product na to, sa umaga guys, you have to use soap, toner, and sunblock. Sa gabi, soap, toner, and the night cream. Hindi yung soap, hindi ka magsa-sunblock. Kasi ako dati gumaganon ako, which is mali. Tapos, yung sa toner naman guys, yung paggamit nito, pwede kang patakan mo lang ng 5 to 7 drops yung cotton mo. Yung kasyang-kasya lang sa face mo at sa leeg mo. And yung pag-apply nito guys is 1 stroke upwards. 1 stroke. Huwag yung pabalik-balik. Huwag mong ikuskus ng sobra. Huwag madiin. Yung super light lang guys na paghawak mo sa cotton, yun lang. Tapos pag feeling mo naman na parang may kulang, parang may hindi ka na daanan dun sa face mo, parang hindi ka satisfied, pwede naman ibalik. Pero yun nga, very soft lang guys yung pag-apply mo dapat. Light, ayan, pag ganyan lang. Tapos, you're good to go. And, yung pag-apply mo naman guys sa leeg mo, kasi ayaw naman natin nga maiwan yung leeg natin na maitim, or face lang natin yung maputi. Pwede ka maglagay sa leeg mo once a week. Okay? Once a week lang guys, kasi parang mas manipis kasi yung, sa napansin ko, mas manipis yung leeg natin, yung skin natin sa leeg na nakakakate siya. Especially kung pawisin ka, makate siya. So, pwede ka rin maglagay ng moisturizer dyan kapag ka nangangati na siya. And, hindi ka naman mapapahiya sa product na to kasi sobrang mag-peel siya. And, pag nag-peel siya, as in, sobrang ganda na ng skin mo talaga tingnan. So, ayun lang guys. That's it for today's video. So, ulit, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please, subscribe and click mo yung bell button para ma-notify ka. Kasi meron akong bagong video na ilalabas, which is the maintenance. So, ayun guys. Bye-bye!